Buenos dias, damas y caballeros. Welcome to my pre-recorded vlog. We recorded this yesterday for publication early this morning. And today, this morning, we are going to talk about itong panicky, panicky mode na vlog ng kaibigan ko. Boyish pa naman ito dati, si Mike Defensor. Pero ngayon, medyo halatang halata sa mukha niya. Ang laki ng eye bag, medyo disturbed siya. Medyo panicky mode na siya. Ha? Dati ito, pa-smile pa ito eh. Because, syempre, obviously, hindi madali yung harap ka sa possible arrest. Ha? At hindi lang ikaw, pati asawa mo pa, pati anak mo pa na lawyer ata na parang treasurer ata ng KTV bar nila na di umano'y according to NBI Director Melvin Matibag ay ginawa nilang parang prostitution din, for which they will be charged today for qualified human trafficking case na non-bailable. Pareho ito sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy na nakakulong na ngayon at fugitive former congressman na si Harry Roque. So, yun lang. At least itong mga individual na ito, si Quiboloy at saka si Harry Roque, sila lang, hindi kasama asawa nila. Although, si Harry Roque may ibang kaso kasama yung asawa sa financial, pero hindi naman qualified human trafficking. Siya lang yun. Ito si Mike, syempre kasama yung si Kumare, si Judy at si Julie at yung anak nila na kwan rin, official rin sa kumpanya nila. So dito sa video na ito, pinakita ni Mike yung building niya. Pero para sabihin na maling-mali yung press con ni Matibag kung saan sinabi niya na ni-restructure, inayos mabuti or ginalaw yung original plan ng building or original design ng building para yung hotel nila ay magiging parang sex den na mga parokyano sa KTV bar. Ha? So, parang may mga secret passage papunta doon sa mga hotel rooms. So, dito, yun sana ang pinakita ni Mike na walang hotel rooms. Pero nakita na natin yun sa video ng NBI nung ni-rate nila yung KTV bar ni Mike na front lang pala sa prostitution din. Dito, pinakita lang ni Mike yung building without showing yung mga rooms. Sana pinakita niya na yung dating opisina sana niya or dating mga private corporate offices ay nagawa ng mga rooms ng mga parokyano na mga KTV bar. So, nakakatuwa dito rin, sinama rin niya yung mga ibang matitinong mga hotels na meron rin KTV, pero nakapunta naman tayo dyan sa mga KTV ng mga hotels na yan. Wala naman yan secret passage papunta sa rooms. Pwede mag-kwan ka talaga, mag-check-in ka sa mga rooms, pero hindi yung ito na orasan lang ang mga rooms. Dito, dyan naman sa mga hotel na binanggit ni Mike ay merong KTV at meron room na stayan mo talaga overnight or one day. Ito hindi, oras lang eh. Oras lang. In fact, sabit na sabit sila dito kasi yung NBI nagpadala pa ng 2 agents at may tumanggap pa ng pera. But doon sa mga para may gagawin aksyon doon sa room na yun. Baka magkwan lang sila, manood lang sila ng Netflix, pati yung babae. Pero nagbayad ng 5 to 10,000. Meron pala ganun na magbayad ka ng
5 to 10,000 para manood ng kasama ng Netflix. Samahan ka manood ng Netflix for 1 to 2 hours. Okay yan, ha? Okay yan, ha? so kaya medyo sablay itong mga argumento ni Mike Defensor. So panoorin natin, pakinggan natin yung explanation naman ni Mike dito sa issue na ito. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, dito sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila, dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking. Na So, meron namang KTV yung mga top hotels na yan, pero hindi yung walang room na sa taas or sa tabi na orasan lang. Orasan lang. Pwede ka mag-check-in mga whole day or overnight, ganon. Pero iba yung pupunta ka sa KTV, meron tinatawag nila na aquarium na mga may nakaupo mga babae sa glass enclosed room. Pipiliin mo yung babae, may number, pagkatapos aakyat kayo dalawa, pagkatapos magbayad ka ng 5 to 10,000, pagkatapos mga 1 to 2 hours kayo doon, and then labas ka na. So iba yan. Yung mga Soler, hindi naman ganyan yung mga setup ng mga KTV bar nila. So wag mo na kaming lokohin, Mike. Nakakapunta rin naman kami sa mga KTV na matino. Kahit sa Zamboanga naman may KTV na minus the room, ha? Ang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po dito mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng pasensya na. Pag Facebook ginagamit ko, nag-a-ads eh. Hayaan muna natin, mag-ads na lang, sige lang. Para na naka-akwan yung sa Facebook page ito ni Mike eh. Malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan po. Kung may cabinet secretary at senator dyan, dapat banggitin mo na, Mike. Ang problema, baka DDS senator yan, kaya hindi mo mabanggit. Baka may opisina dyan sila Pia, sila Alan Cayetano, baka hindi mo mabanggit. Banggitin mo na. Pangalanan mo na. Mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo Yung gaslighting na naman, gaslighting. Embes sagutin niya yung issue, i-tour niya tayo doon sa mga, para sabihin, wala nga room dito, ganoon, KTV lang ito, ganoon.
Eto, sinisiraan niya si Matibag na yung congresswoman daw na asawa nito na meron rin flood control budget. So, classical DDS strategy talaga na gaslighting. Gaslighting. Kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary at meron din pong isang investor dito na senador. Parating ang nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami, ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi na struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time. Ay, baka makopyright tayo dito. Engot talaga ito mga ads. Mahirap to Copyright ako dito sa inyo kay Mike Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat naman nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon, laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila, wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan na, I could be wrong. Ayan na si... Ayan na, ang depensa ni Mike, sayang. Maganda sana ang paggawa ng video. Sana nag-tour tayo doon sa loob ng establishmento na sinabi ginawang sex din, pero kalahati ng video niya banat sa mga sa flood control. Tayo naman, we agree with him na dapat lahat ng sangkot diyan ay pananagutan, pero hindi naman ibig sabihin yan na kalimutan na lang natin yung ginawa nila, kalimutan na lang natin yung mga kaso-kaso nila ni Rodante Marcoleta doon sa 75 million bribery, kasi hindi naman yun, sabi ni Marcoleta, hindi naman yung campaign contribution, so bribery yun. Pagkatapos
pati na rin ito yung qualified human trafficking na which is a very serious issue. So sa Friday na, papailan ng kaso kay Mike Defensor. We'll see kung ano bang gagawin niya. Tatakas ba, lalaban, o mag-surrender na lang or magpahuli sa otoridad. So after naglabas na ng korte ng arrest warrant sa kanya. So that may happen mga early late this month or baka early next month. So that will be something to watch out for. So Mike, mag-concentrate ka na lang. Mahirap na yung dinadamay mo pati mga hotel, pati yung mga yung mga iba pang sangkot sa flood control. Hayaan mo na yung Senado gagawa naman daw ng investigasyon diyan. Sila Sherwin Gatchalian. So sana matino itong panibagong investigasyon. Mag-concentrate ka na lang sa issue mo at kayo ni Marcoleta at ng pamilya mo. Mas maganda yan kaysa idadamay mo pa yung mga ibang owners ng KTV at ibang mga nasasangkot sa mga iba't ibang katiwalian sa bansa. So yan lang po. I just want to give my kumpare his side naman dito sa issue na ito. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for watching my pre-recorded vlog and see you in my next vlog.